pagiging disloyal mo, hindi ka na nagiging blessing sa church mo. Very important in a leadership training na malakas yung discernment natin. Tama, sobra. Kailang a lot of times na may mga bagay na ginagawa tayo na akala natin tama, pero yung pala lang natin. Nagiging tahimik sila para nagkakaroon tuloy ng space yung kaaway. Pinagpalang hapon, pinagpalang umaga, or pinagpalang gabi, kung anong oras nyo man ito naririnig. Muli kami po ang Forever Blessed Ministry. And in our youth service, magkakaroon kami ng another podcast na kung tatawagin. Pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na kailangan natin pag-usapan. Since it's a very... Yung kaaway kasi kumikilos ng grabe yung pagkilos ng kaaway. Sa 24/7 kumikilos yung kaaway. Tapos tayo patumpik-tumpik lang, di ba? Pero bago ang lahat, bago natin pag-usapan yung mga bagay na yan, syempre, kakamustahin muna natin ang ating kapatid na si Ate Kate. Ayan. Kamusta ka naman, Ate Kate? Hello po, welcome po sa ating youth service at sa ating podcast ngayon. Thank you Amen. for having me. Kala mo guest no? Kumusta ka naman, Pastor Keanu, bilang junior pastor ng FBM? I'm good, I'm fine, I'm blessed, and highly favored. Amen. Siyempre, although we're not, hindi actually expected siya in a different time, pero God is an on-time God. Amen. Diba? Yung oras ng Panginoon, hindi yung oras natin. Yung panahon ng Panginoon, hindi yung panahon natin. So, ang gagawin natin, mga kapatid, lagi tayong mag-trust sa kung ano yung oras ng Panginoon para sa atin. So, kung ito yung oras na binigay ng Panginoon sa akin, sa iyo at sa ating lahat, respetuhin natin yun. Amen. Amen. So, let's just trust na gabayan ka ni Lord sa yung pagpapastor. Amen. 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 Glory to God. Mahirap, Praise pero kakayanin. So, Amen. Sa tulong ng Panginoon. Hindi natin kaya ng tayo lang. Wala tayong kayang gawin kung wala ang Panginoon. amen. Ngayon, sa hindi pagtatagal, pasok tayo doon sa pag-uusapan natin. Also, salamat pala sa ating pastor, si Pastor Joshua Beria. Patuloy tayong ginagabayan kahit nasa malayo. And also sa kanyang kapatid na si Pastor Prony Beria. Nagkaroon kami ng leadership. And since we are in a season of harvest, diba? Nasa season of harvest tayo, meron tayong leadership training din. So sa leadership training, mga kapatid, importante na malakas yung discernment mo. Diba? Malakas yung discernment mo kasi maraming, sabi nga even the gates of hell shall not prevail. Mula sa labas, hindi tayo kayang tirahin ng kaaway. Kasi alam nila na malaki yung wall natin, malaki maganda yung relasyon natin sa isa't isa. Kaya ang gagawin nila, magpapasok sila ng mga, doon sila sa loob mismo titira, kagaya ng Trojan War. Di ba? Napanood mo na ba yung Trojan War? Oo, sobrang Diba? daming beses na. Sobrang napakaganda ng movie na yun and also napakadaming lesson na matututunan. So, ayan, sa hindi magtataka. Ano pa yung pag-uusapan natin, Tikit? Ayan, pag-uusapan natin ngayon ay ang 8 stages of disloyalty. So, this is from the book of Loyalty versus Disloyalty by Doug Hayward Mills. So, ayan, for clear instruction, para po clear po ang pinag-uusapan natin. Ito po ay galing sa libro. Pag-uusapan po natin, sabi ni Ate Kate, ay galing sa libro na Loyalty versus Disloyalty. Yeah, Loyalty versus Disloyalty by Doug Hayward Mills. Okay. So, as a leader, yun nga, marami talagang challenges bilang leader at isa dun is yung disloyalty. At ang disloyalty, hindi siya basta-bastang 1 month, 2 months, matagal siyang mag-form. Pero makikita natin dito sa stages na to kung nasang stage ka na or papunta na ba siya dun sa stage na yun. So it is a process. Yeah. Napakadelikado nitong process na to kasi once na nandun ka na sa pagiging disloyal mo, hindi ka na nagiging blessing sa church mo. Which is very hard na yun nga. Ano ba yung... Siyempre mamaya pag-usapan natin kung ano yung reason ba tayo nagiging disloyal.
Pero yung unang stage doon is independent spirit. Independent spirit. Amen. So sa mga nanonood po ng mga churches and also members, leaders, this is a very important topic to talk about. This is very helpful. A lot of times na may mga bagay na ginagawa tayo na akala natin tama, pero yung pala akala lang natin. Yeah, so Diba? sa independent spirit kasi, ito na yung mga churchmate or mga disloyal person. Akala natin parang basic lang pag-independent ka. Pero hindi natin alam na doon na pala nagsisimula yung pagiging disloyal mo. Which is, may sarili ka ng desisyon. Pag sinabi ng pastor, mag-fasting ka may fasting tayo Sabado. Ikaw, ang nasa isip mo, nag-fasting na ako nung Wednesday. Bakit pa ako mag-fasting ng Saturday? Parang may sarili kang desisyon. So ayun yung mga tao na parang hindi nakikipag-participate. Yeah, hindi sila, parang may gusto silang gawin. Pero lahat tayo, color black tayo sa Sunday. Tapos hindi siya marunong sumunod. Oh. Tama lang naman, di ba? Maging independent. Tama, maraming bagay para maging independent ka. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon magiging independent ka. Kasi part ka na ng body of Christ. Yes, amen. Part ka na nung church. And kapag ka mag-isa, parang ang weird. Pangit tingnan. Amen. At makikita natin yung isang example nun is yung si Joab. Si Joab ay isa sa mga pinagkakatiwalaan at commander ni King David. Yes. At ang ginawa niya ay marami siyang ginawa para maging independent. I mean, marami siyang naging decision na independent na siya. At isa doon is si Abner ay pinatay niya kahit nasabi ni David ay wag patayin. Nagkaroon sila ng kasunduan ni King David na okay, bati na tayo, ganyan. Pero itong si Abner na to, sabi sa 2 Psalms chapter 3, makikita na 2 Samuel. Sa 2 Samuel chapter 3, mababasa natin yung kwento na to at may kita natin na si Joab nagdidesisyon mag-isa. Which is okay lang maging initiative ka sa church. Yung alam mong kaya mong mag-contribute sa church. Pero yung iba yung part na hindi mo sinasabi sa leader mo. Yung decision mo. Amen. Importante kasi yung sabi nga ng Panginoon, di ba? God is a God of order. Amen. God is a God of order. Ibig sabihin, mula sa Panginoon, di ba? Mula sa order before sa Old Testament, Panginoon, propeta, tapos yung mga hari, tapos sa mamamayan. Di ba? Amen. Sa leadership naman ngayon sa church, ang takbo naman ng leadership, ewan ko sa inyo, but here, in this Forever Blessed Ministry family, naniniwala tayo mga kapatid na yung kailangan natin maging depende sa yung sinabi ng Panginoon. At ang sinabi ng Panginoon ay magmumula sa Kanya, papunta sa pastor, papunta sa mga leader, at hanggang sa mga membro. So sa mga independent spirit, yung mga tao na hindi na gusto or di nila ginugusto na magpaalam or kumikilos na lang ng kanilang sariling kilos at hindi umaayon sa kung ano sinabi ng leader. Tama. Kasi minsan, yung iba siguro nahiya sa mga pastor magsabi. May mga iba't iba silang dahilan. Kaso, hindi pa rin maganda tingnan na maging independent yung isang churchmate because kailangan talaga may pagkakaisa. Kasi pag walang pagkakaisa, ang pangit tingnan ng isang... Ang pangit talaga. or isang organization, di ba? Parang magkakahiwalay yung mga tao, yung ganyan. So, yun nga, tulad si Joab, ay meron pa siyang isang sign na binigay na red flag. Red flag. May red flag pa siyang ginawa. Red flag pala yung mga pinag-uusapan natin ngayon, no? Mga red flag. Oo nga, no? So, etong isa pa ang ginawa niya, pinatay niya si Absalom. Si Absalom ay Anak ni David. na nag-tridor kay David. At itong si Joab, sabi ni David, wag patayin yung anak niya. At ito naman si Joab, nung nakita niya yung anak na yon, nakakasabit siya sa puno dahil sa kanyang mahabang buhok, ay kumuha siya ng sibat at 3 beses niyang sinibat si Absalom.
Which is, it shows that he doesn't respect his leader at all. Na, kung ano sabihin ng leader, wala akong pake. Gagawin ko yung gusto ko. Ikaw ba, anong mararamdaman mo pag ganun yung member mo? Parang ang hirap, no? Actually, ang makikita ko sa mga ganon na example na tao is very very emotion-driven na tao. Kasi kung ano yung tama sa kanilang paningin, ay yung ginagawa nila. When in fact, dapat kung ano yung tama sa paningin ng Diyos, ayun dapat yung ginagawa natin. So kung very emotional ka kasi, madadrive ka talaga. Ito, dapat talaga to, patay talaga to. Ang gaya ng ni Joab. Dapat wala talaga, walang kayo na to, patay na to eh. Even sinabi ni David na wag siya patayin dahil mahal ni David ang kanyang anak. Ginawa yun ni Joab dahil sa kanyang galit, dahil sa kanyang sariling prinsipyo o desisyon. At yun yung nagtulak sa kanya para hindi sumunod sa kung anong sinabi ng kanyang Panginoon na si David. Yeah, it's a choice talaga. Kasi makikita natin sa Bible si David, ilang beses siyang papatay ni King Saul, di ba? Pero he still chose to respect the anointed one. Amen. Na touch not the anointed, di ba? Parang, di ba, yun yung nasa isip ni David. Yung pag nilagay ni Lord yung leader na yan, hayaan mo si Lord yung magtanggal niyan kung Amen. mali siya. So, ipapagpasa Diyos mo na lang lahat ng bagay. Amen. Papagpasa Diyos na lang talaga lahat. Kasi kung tayo lang talaga is very wicked, yung thoughts natin, yung heart natin is very deceitful. So, ang kailangan lang talaga natin ay magtiwala sa Panginoon. So, ayan. Moving on, the first step, the first stage of being disloyal is being independent. Kung nakikita mo yung sa sarili mo, Magbago ka na. magbago na tayo. So, ano pa yung pangalawa, Ate Kate? Yung pangalawa, yung offense stage. Offense stage. Ito na yung na-offend ka na sa, may, parang, ito yung trigger. Ito yung pinaka-trigger ng pagiging disloyal mo. Yung na-offend ka na. Yung marami ka ng, yung nasaktan ka. Kasi, kung tutuusin, kung titingnan mo yung church ng maigi, sobrang dami mong dahilan para ma-offend ka. And sometimes, paano pag di ka makapmayan ni pastor, parang, hala, hindi ako gusto ni pastor. Parang doon pa lang na-offend ka na. Or, kunwari, tinuruan ka ng, parang, ito yung gawin mo, mali yung ginawa mo sa part na to Bigla kang na-offend. Doon, mag-i-start yung pagiging disloyal niya na kasi hindi niya matanggap yung mali niya. So sa offense stage is and tama kasi hindi naman talaga natin maiwasan na masasaktan tayo. 'Di ba? Actually, this topic is pinag-usapan na natin sa group center but still it is a very great topic, very on time topic. Yeah, very helpful. So sabi ko nga, hindi natin maiwasan na masasaktan talaga tayo. We are, tao tayo eh. Meron tayong dami. Bukod doon, natural default natin, kapatid, Ate Kate, natural default natin na meron tayong ego and pride. Di ba? Mula pagkabata pa lang hanggang pagtanda, meron yan. Ang natural default niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan mo magpakumbaba eh. Kasi kung mataas yung ego mo at mataas yung pride mo, walang magiging tama sa'yo, kundi yung sarili mo lang. Di ba? So, sa offense stage, actually, sinasabi na your feelings are valid. Diba yung famous natin na lagi natin nakikita. Your feelings are valid, but your response or your action is your responsibility. Kasi very valid yan, matasaktan ka, ganyan. Pero kung paano ka mag-respond, kung paano mo hinarap yung sakit na yon, responsibilidad mo na yon. Kasi meron tayong mga bagay na parehas ng problema, pero iba yung pagkakaharap. Kaya nagiging iba yung outcome. So very important talaga na kailangan natin talaga na maging humble talaga. Tama. To be teachable. Yes. To be teachable and kailangan talaga si Lord talaga laging nasa puso natin. Kasi masasaktan talaga tayo. Tinatawag na church hurt eh. Diba? Church hurt. Kung saan ma-offend tayo sa mga sinasabi nila, sa mga sinasabi ng iba, pero still, it's not about what they talk about you. Hindi ito tungkol sa kung ano sinasabi nila sa iyo. Tungkol ito sa kung anong sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. Amen. So ayun. Yung, oo nga
they said that church hurt, but it's up to your perspective talaga. Bakit niya sinabi yun? Bakit ako pinagalitan ni pastor? Bakit ako tinama sa part na to? Which is, you have to think more deeply na, ayaw niya ako, wala talaga akong kwenta, ganyan. Kailangan mong isipin kung ano talaga yung root, ba't niya sinabi yun, para malaman mo na, kaya niya sinabi yun kasi gusto niya mas maging better lang ako. Amen. Sabi nga diba sa Proverbs, diba? Open rebuke is better than secret love. Amen, amen. So, isa sa example ng offense na makikita natin is si Absalom ulit. Absalom na naman. Si Absalom ay anak ni David na pinakagwapo. Isa sa pinakagwapo, mahaba buhok, napaka-charismatic. Kaso, yung kapatid niya na babae ay ginahasa ng kanyang kapatid ulit kay David. So, masakit yun bilang kapatid. Di ba? Yung bastusin yung Masakit talaga. kapatid mo, di ba? Tapos, one thing na masakit, nasaktan siya para sa kapatid niya. Pangalawa, nasaktan din siya kasi hindi pinansin ni David yung ginawa sa kapatid niya. Parang, pinarusaan mo yan that kinulong mo yan pero walang ginawa si David. Tapos simula nun, naging disloyal na siya. Ibig sabihin lahat pala ng disloyal may mga root talaga nun, may mga kwento. May mga kwento talaga kasi May mga villain, Hindi. kaya sila nagiging villain kasi nasaktan talaga sila. hindi kasi pwedeng mag-react tayo sa mga bagay na wala lang. Tama. Although meron talagang tao na parang valid talaga yung reason nila and meron naman tao talaga na mababaw lang. So, kailangan natin i-check talaga sarili natin palagi. Tama. Sabi nga ni Lord, di ba, guard your heart. Kasi hindi mo ginard yung heart mo, baka maging villain ka someday. Kasi lagi kang na-offend. So, be careful. Kasi sa next stage natin is passivity. Passivity. Parang passive. Passivity stage. Ito na yung tahimik ka na. Di ka na uma-attend sa mga gawain, di ka na nakikiparticipate, nandun ka lang sa dulo. Di ba sabi ng pastor, kapag nasa unahan ka ng church, pag natalsikan ka ng laway, blessing yun. Pero itong mga passivity na to, hindi sila pumupunta sa unahan. Parang ang layo-layo na nila, parang disconnected na sila. Yun. So parang pagiging independent, na offend ka, kasi pag independent ka, nakikita ka ng mga ka-church mo, sasabihin, bro, parang iba ka, parang may, dapat ganito tayo, bro. Tapos ma-offend ka ngayon, kasi hindi mo natanggapin. Dahil na-offend ka, pupunta ka na ngayon sa next stage, na magiging passive ka na. And also, makikita mo doon yung mga taong, yung mindset nila is, sige nga, tignan natin kung anong kayang gawin nyo kapag wala ako. Diba? Ayun yung mga mindset ng mga taong passive eh. Oh. Tignan natin kung pag hindi ako nag-drums, pag di ako nag-gitara, pag di ako kumanta, kapag hindi ako nag-usher, ganyan-ganyan. Sige nga, tignan natin kung ano kaya nyo gawin. Yun yung masakit doon. Kasi kahit na hindi mo naman gawin yung mga bagay na yun, as long as si Lord nandun sa church, hindi naman magkukulang yung church eh. Amen. Kaso, we became so entitled na pag wala ako sa church, wala yung church. Parang Di ba ganun. parang at ang sakit tingnan kasi yun na nga yung nagiging entitled na yung mga ganong tao. So they didn't came from just being passive. They were hurt. And that's why iba yung tahimik talaga sa church kasi nga bakit sila hindi na forget passive. Iba yung yung matagal na sa church, naging passive. Tapos ngayon, naging passive siya para mas pagplanuhan niya na yung mga evil thoughts, yung mga nagiging tahimik sila para nagkakaroon tuloy ng space yung kaaway. So, specifically, hindi sila yung mga taong tahimik lang. Oo. Tahimik. Kasi Iba meron yun. talaga mga introvert person sa Oo, church eh. iba yun. Very accepted yan. Wala tayo dyan. Pero itong mga nasa passive stage is from active stage nila, naging passive sila. So ito yung mga tao, mga kapatid na very active sa church, ginagawa nila lahat ng gusto nilang gawin, ginagawa nila lahat ng gusto nilang matulong sa church, from active, tapos naging passive. Kasi
kaya sila nagiging passive din siguro yung parang iniisip nila na, baka hindi ako na-appreciate din. Baka wala naman talaga ako. Parang nagiging self-pity na rin sila sa sarili nila. And that's why Jesus said, sabi niya sa mga Pariseo, bakit nyo entertain yung mga evil thoughts sa puso niyo? Which is very wrong. Kasi nga, dapat instead na umattend ka sa Bible study, umattend ka sa mga online Bible study, sa prayer meeting, pinalitan mo na siya ng pagiging passive mo, hindi ka na umattend. Anong naging space doon? Nagkaroon tuloy ng space yung kaaway. Tama yung sabi ni Jesus na do not ano yung sabi niya kanina? Huwag mong i-entertain yung mga evil thoughts. Kasi sabi sa Romans, the mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the spirit is life. Amen. Is Kaya, eternal life. gusto yun yung kaaway, no? Yung gusto talaga ng kaaway na ilayo kay. Huwag ka umattend, mahiya ka. Maging parang ilayo ka dun sa presensya niya. Kaya dito, hindi natin may iwasan na maging disloyal ka talaga kasi dry ka na, wala ka ng prayer, wala ka ng fellowship, wala ka ng pagtatawanan. I mean, iba talaga yung pagbitawanan sa church, yung parang may mga joke, iba yung feeling yung love kapag nakikisama ka talaga. Amen. Sa mga churchmate mo. Tapos wala ka na ring basa ng Bible, wala na. Ano ka na. So, ayun talaga pinaka root kung bakit tayo napupunta doon sa pagiging disloyal natin, mga kapatid, or Ate Kate, is also nagsisimula siya sa pagle-less ng prayer, pagle-less ng Bible reading, and pagle-less ng mga gawain. Kung ano ka naman kung deep ka naman sa mga bagay na, hindi ka mapapasukan ng kaaway. Diba? Kaso nga, unti-unti kang tinitira ng ng kaaway. Doon kung saan ka mahina, doon ka niya tinitira, no? Hanggang sa mawala na yung shield mo, na wala na. Wala na yung Hebrews natin, armor of God Like, isang bagay na natutunan ko sa gawa ng kaaway, patient siya. Hindi ka niya titirahin na sobrang laki na boom. Yung parang halatang siya yun. Iisa-isay niya yan. Maliit na, atake. Wala pa yun. Atakin kaya hanggang sa dumami na yung atake mo, hindi mo nakakayanin. Kaya talaga napaka-powerful ng prayer. Amen. Sabi nga sa Bible the ways of the devil is very unfair. Ibig sabihin, unfair siya, hindi siya lalaban ng patas. Demonyo nga kaaway nga Kaya lagi nating iisipin na sa tuwing may nangyayari sa atin, minsan talaga may mga hindi maintindihan ba't nangyayari. Deserve ko ba to, ganito. Pero unfair kasi yung kaaway Pero buti na lang yung Diyos natin is a God of just. Amen. Just ang Panginoon natin. So, kung ano yung dapat na para sa atin, ibibigay ng Panginoon para sa atin. Amen. Diba? So, although may mga bagay tayong mga nangyayari sa buhay natin na very unfair, feeling natin, luging-lugi tayo. Pero pag si Lord kasi talaga, hindi ka kailanman malulugi kay Lord Diba? Sabi niya, unahin mo ang Panginoon, and all these things shall be added unto you. Sabihin, sa tuwing may mga bagay tayong ginagawa para sa Panginoon, para sa kapakanan din pala natin yun. Di ba? Delight yourself in the Lord. Tapos, ang sabi pa niya next, He will give you the desires of your heart. Amen. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart, and He will make your path straight. Di ba? Sa unang pag-step mo, pagpunta mo sa Panginoon, na paglapit mo sa Panginoon, yung pagkilos mo para sa Panginoon, hindi lang pala yun para sa Panginoon, kundi para sa kapakanan din natin. Amen. So kung nawala yun sa atin, nawala yung mga bagay na yun, darating talaga tayo sa point na makikita natin sarili natin doon sa mga stages. Mahirap. Mahirap talaga. Di ba? Pero ang next stages kasi, ito na yung medyo malala. Is nagiging critical stage ka na. Doon ka na sa critical stage. Critical stage means isa ka ng critics. Parang kang supervisor. Nakagano ka na lang sa church. May titingnan mo yung mga mali sa church. Which is very wrong. Kasi pag ganun ka na, ibig sabihin, hindi ka na nandun nakasalalay sa word. Tinitingnan mo na yung tao. Hindi ka na, nakatingin ka na sa tao, hindi ka na kay Come on, Lord. preach. Hindi ka na kay Lord nakatingin. Which is very hard.
Di ba parang si Keanu, tumataba na. Joke lang. Grabe. So, ito yung mga tao na no? Yung maliliit na bagay, binabalaki. Ito yung mga tao tinatawag nating fault finder. Fault finder. Ayan. Yung titingnan nila, yung church, di naman nila inaayos yung butas, yung mga ganun. Parang titingnan mo yung mga, parang wala na talaga yung presensya ng Panginoon na critical ka na talaga. Ito yung mga tao na papasok sa church tapos makikita nila, ba't nakatabing yung isang upuan? Oo, yung ganun. Yung napapansin nila yung mga bagay na hindi tas, ka pansin-pansin. Wala, hindi ako kinamayan ito. Ganyan. Pero ang matindi doon, gaya nga from stages natin, dadating ka talaga sa point na dati kapag, dahil nga yung unang pag-ibig mo sa Panginoon, very active ka pa, nung very loyal ka, is sa tuwing may makikita kang mali, ikaw yung nag-i-initiate para gawin yung tama. Yun. Pero kapag nandun ka na sa disloyal stage, kapag nakikita mo na yung mali, ikaw na yung nag-i-initiate para mas maging mali pa siya. Diba? Ito yung mga itong mga fault finder or mga critic person, ito yung mga taong talagang... Tinitingnan lang yung mali pero wala namang solusyon. Parang- Yan, tama. Iba yung Tama. intention kasi na, uy, mali ka sa part na to, pero gusto niya lang pala i-down ka. Yung ganun. Yung parang titingnan mo kasi yung pagiging critical ng isang tao, titingnan mo kung ano yung intention. Yung i-down ka, o gusto niya lang maging better ka. Kaya, mahirap tingnan kung yung mga fault finder talaga, kung fault finder ba talaga sila or sadyang negative lang sila. Kaya nga sabi ko nung umpisa, di ba? Very important in a leadership training na malakas yung discernment natin. Tama. Sobra. Kailangan natin magpipray. Pinagpipray yan. Sabi ko, Lord, kung ilalagay mo ako sa gantong lugar, kung ilalagay mo ako sa lugar na to na maraming taong panghahawakan, nahahawakan, is bigyan mo ako ng discernment. Kasi mahirap eh. Mahirap sabi nga nila, maraming mga ngaral, maraming mga disipulo kuno, apostol kuno, na in a sheep's clothing, pero deep inside is mga wolf. Amen. Diba? So, napaka-importante na meron tayong discernment talaga. Amen. Sobra. Pinagpe-pray talaga yung discernment na yan eh. Amen. And one thing that I realize na kapag a disloyal person will only see what their eyes can see. But a loyal person, yung may pagmamahal talaga sa Panginoon, will only do what their heart can do. Amen. Amen. Di ba? Sabi niya, walk by faith, not by sight. So yung mga disloyal person, makikita lang nila yung makikita ng kanilang mga mata. Pero yung mga taong may pag-ibig talaga sa church, may pag-ibig sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ibigin mo yung, di ba? Ibigin natin yung simbahan. Yung mga taong yon, makikita nila yung mga bagay na kaya nilang gawin. Ang mga taong disloyal, ang tingin nila sa bubong butas. Ang mga taong loyal, ang tingin nila, pag tinignan nila yung butas na yun, ang iniisip nila, ano kayang gagawin ko para para mawala yung butas na yan? Amen. Ano kayang maitutulong ko para mawala yung problema na yan? Diba? So, makikita mo talaga, it's all about perspective, Yeah, your point of view. point of view. Kung saan nanggagaling. Kaya very important na guard your heart because your heart is deceitful. Very deceitful ang heart. Kaya, ayun, kapag hindi mo na-guard yung heart mo, makikita mo yung pagkakamali ng mga tao, ng pastor, Nasa posture talaga leader, yun. ng pero kapag tama yung puso mo, makikita mo kung paano sila itatama. Amen. Kasi, di ba, pag nakita mo yung mali, makikita mo kung paano sila papaalisin eh. Kapag mali yung puso mo, mali yung heart mo, mali yung paano ka mag-isip, fault finder ka, nasa critic stage ka na, kapag nakita mo yung mali, ang solusyon mo doon, paano paalisin yung mali na yun. Pero kung nasa tamang posture of heart ka, kapag nakita mo yung mali, makikita mo yun kung paano mo itatama. Amen. Amen. So, di ba itong mga critical stage na to, yung nakikita na nila yung mga mali. Kahit na gaano ka kagaling, kabuti, itong mga taong to, makikita talaga yung mga mali mo. So, ang next stage natin, ang gagawin ng mga nasa stage na to, doon na sila lilipat sa fifth stage, which is political stage. Meron palang political stage din, no? Ito na yung
uy, alam mo ba, nakita ko yung gantong mali ni brother. So, ang gagawin mo ko, isi-share mo sa iba, nakita ko yung mali, gusto ko pag-usapan natin tong maling to. So from independent, Aha. from independent spirit, naging offended. Tapos from offended, naging Critical. passive. Passive. From passive, naging critic. Nung from critic, naging recruiter. Parang si Takomi pala to. Naging Siyempre, gusto mo i-share sa iba. Oh. Parang, kung ayaw ko nitong taong to, dapat ikaw din ayaw mo din sa kanya. And Ayun yung mali natin. lang. Kaya never natin ini-entertain yung mga bagay na yan kasi kailanman hindi yan naging tama. Yeah. So, kung leader ka man sa church ngayon, meron kang pinapastor, mini-ministry, mga cell group, dapat talaga off limits or parang never entertain chismis. Chismis. Which is very wrong kasi in-entertain ko yung chismis at ayun na nga, ang pangit nung kinalabas. Ayaw na ayaw talaga ng Panginoon. Oo. Actually, very... Masarap pakinggan yung chismis. sabi ng Proverbs, di ba? Masarap pakinggan talaga yung chismis. Pero, ang yung bunga nito is pahamak talaga. So, yung mga taong nasa political stage, yung yung example natin dito, ang Absalom din. Kasi si Absalom, dahil nga na-offend siya, ang ginawa niya, naging political siya, na nagre-recruit siya ng mga tao. Kasi gusto niya siya yung pumalit kay Hari David, di ba? Oo. Kasi sabi niya, pinagpe-pray niya, sabi niya, kinakausap niya yung mga tao, sorry, kung si David hindi kayo makita, ako lang nandito sa inyo, parang ako lang yung nandito sa inyo, matulong, pag-pray na lang natin. Red flag talaga kasi red flag talaga kasi manipulative na eh. Oo, yung gano'n. Minamanipula nila yung mga tao. Tapos etong mga, mga political stage, sasabihin nila, alam mo ba, ganito yung naging mali ni pastor? Pag-pray natin si pastor. Pero ang totoo talaga, gusto niya lang sabihin, yung mali nung pastor. Kaya pag may nakarinig ka ng chismis, bawal po yan dito. Rebuke agad na. Oo, rebuke mo agad. Dapat isako mo agad, itapon mo agad. Kaya ako, personally, experience ko, siyempre, bilang leader ng church, is marami talaga tao lumalapit sa akin. And may mga experience tayo na lumalapit sila para i-chismis yung magkakamali ng iba. Oo. So, kailanman hindi ko in-entertain yun, iniba ko yung usapan, o di kaya tinama natin. Kasi darating yung point na pag alam mo nga doon na yung tao, malala na eh. Oo, nasa 5th stage ka na. Nasa 50, nagre-recruit na kasi sila. Oo, yun lang. Naghahanap ka ng tao na sabi nga hurt people. Sabi na natin Macy kagabi, di ba? Hurt people. Dahil nasaktan ka, gusto mo masaktan din sila. Dahil nasaktan sila, gusto mo saktan nyo naman yung nanakit sa inyo. Pero hindi yun yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, love your enemy. Amen. Very selfless. Very selfless. Mapagpatawad. Ganon yung pagmamahal ng Panginoon eh. At kung tinawag tayo ng Panginoon, hindi tayo tinawag ng Panginoon not to sit para lang umupo sa simbahan, kundi maging kagaya niya. Paano siya nagmahal, paano siya nagpatawad, paano siya nagpakumbaba, kung paano niya gawin yung lahat ng bagay na yun, kung ano yung mga bagay na nilakad, kung saan siya naglakad, doon ka rin maglalakad. Kung mahal naman nila, nakalimutan ko na. I mean, kung mahal nila kung nagpatawad sila agad, kung nasaktan sila, tapos nagpatawad sila, edi sana naayos. Nasa organization ka, nasa church ka, nasa isang grupo ka, i-communicate mo kung may mali. Communication is the key talaga. Kasi kung na-offend ka doon ka lang pala sa stage 2, na-offend ka, hindi mo na hayaang maging passive ka. Kinausap mo na yung tao. Tama. Kung may mali man sa kanya, kausapin mo. Kaya very important, mga kapatid, no? If you see yourself na nandito ka na sa stage ng independent, ng pagiging offended, passive, critical, to political, very important na talk about it.
Isabihin, Yeah. kausapin mo yung pastor mo, kausapin mo yung leader mo, kausapin mo kung sino man yung dapat mong kausapin. Kasi kailanman kapatid, wicked yung heart mo. Kung ikaw lang pagbabasihan lang, emotion lang natin lagi magdadrive sa atin. Kaya napaka-importante na makipag-communicate ka, na kausapin mo yung nag-offend sa'yo na, sis, bro, parang mali yung ginawa mo. Dapat ganito, dapat ganyan. Tapos pag-usapan nyo na maigi, nakasama yung leader. Amen. Dapat ganun lagi kasi yung mga unsaid things, yung nagpa-pile up para mapuno yung nararamdaman mo. And then until to the point na magiging disloyal ka na. Yun lang. Kaya Tsaka- kailangan mo maglabas Oo. Isa sa tactics ng kaaway is confusion. Aha. Gusto niya i-confuse ka. Eh, paano kung di kayo nag-uusap ng leader mo, hindi kayo nag-uusap ng mga kapatid mo? Eh, confused ka. Doon ka niya matitira. And next stage is deception stage. Deception. Deception stage. Which is, deceive ka na. Come on. Naniniwala ka na ikaw na yung tama sa lahat ng bagay, na yung ginagawa mo is pinapagawa sa ni Lord, na maging traitor ka sa joke lang. Diba parang si Absalom naging deceive na siya, na feeling niya mas magaling na siya sa tatay niya, Aha. na Come on. you cannot be, sabi nga si Jesus mismo nagsabi, a servant cannot be better than master. Tama ba yung ano ko? Amen. Na etong mga nasa deception stage, feeling nila mas magaling na sila sa leader nila, feeling nila mas magagawa nila ng the best yung isang bagay kesa sa mga leader nila. At which is wrong, kasi dapat tayong mga lingkod ng Panginoon, dapat minamahal natin yung mga leader natin. Sabi nga, anong verse yun? Yung sinabi na masihigitan niya pa yung sabi ni Jesus, di ba? Masihigitan niya pa yung mga bagay na kaya kong gawin, di ba? Yeah, sa John 14:12. John Na- 14:12. Masihigitan mo pa yung mga ginagawa ko, pero you are not better than Jesus. Amen. You just did more. Maybe may ginawa kang mas naging effective yung ginawa mo, Oo. mas nagbunga yung ginawa mo, or di kaya mas magaling ka magsalita kay pastor, Oo. mas magaling ka mag-drum sa drummer, mas magaling ka mag-keyboard sa keyboardist, mas magaling ka sa mga taong yon, sa mga ganyan-ganyan. May alam ka, pero hindi ibig sabihin nun na mas marunong ka. Oo. Kasi kahit gaano pa kalaki yung knowledge mo in this world, kung yung knowledge ng leader mo galing sa Diyos, mas higit na reliable yung mga bagay na galing sa Panginoon Kaya kaysa nga, galing sa hindi ka talaga maging proud, no? Na, You can never be proud talaga. syempre, yung leader mo may kakulangan, ikaw yung magpunan na magsuporta kayo. Hindi yung tingin mo sa sarili mo, mas magaling ako dito. Yung leader mo naman, mas magaling sa'yo sa ibang bagay. Pero parang pieces tayo ng puzzle na hindi ka mabubuo yung church kasi wala ka. Kaya kailangan kumpleto tayo lahat. 'Di ba? Parang Dapat nagko-complement oo, nagko-complement. Yung galing ng bawat isa nagko-complement para sa body of Christ. That's why the enemy is trying to deceive us na, uy, yan na, nagsasalita na yung demonyo sa utak mo na, umalis ka na sa church. Wag ka nang gawin mo na yung, basta parang, ang dami ng voices na mas nangunguna na yung kaaway. Kasi nga kulang ka na eh. Kulang ka na sa Bible, kulang ka na sa fellowship, kulang ka na sa prayer, deceive ka na talaga. At sa next stage is open rebellion. Open rebellion. So, dumating na dito na tayo sa point na parang execution na talaga. Oo. Nag-file up na nararamdaman mo, di ba? Mula pagiging independent mo, pagiging offended, passive, critic, ano pa? Political, deception. Ayun, open rebellion Hanggang na. sa open rebellion ka na. Ito na yung point na ini-execute mo na yung mga bagay na nararamdaman mo. Kumbaga, open ano ka na. Wala ka na talagang respeto.
Oo. Very disloyal, very visually. Nakikita na ng mata na mismo ng tao yung pagiging disloyal. O pinapakita mo na talaga na ayaw mo sa pastor, parang sagad-sagaran na, parang wala ka ng hiya na ipakita na disloyal ka. Mhm. Which is, it hurts to God to see na, imagine nasa church kayo tapos may ganong mga eksena. Ang pangit tingnan. Kaya, Bakit talaga? tulad ni Lucifer, si Absalom din, mismong mga concubine ni David ay ginalaw niya. Mhm. At gusto niyang patayin si David talaga. Si Judas na wala na, binenta niya na talaga si Jesus. Open rebellion talaga no? Oh, ganon. Open rebellion na talaga. And lastly is execution. 8th stage is execution, which is if ever naging disloyal ka, ang pinakahuling, ang sad ending, sadly ending, after, sad ending talaga is mapupunta tayo sa execution. So, lahat ng bagay na ginagawa natin mga kapatid, lahat ng disloyalty natin, lagi natin dadandaan that there will be consequences. Yeah, and nasa Bible din yun, mga consequences ni Lucifer, Absalom, ni Judas. Mabasahin natin Bible, makikita natin na pinarusahan talaga sila ni Lord. Sabi nga ng Panginoon yung disobedient is very si Lord, very serious talaga sa disobedient. Yeah, sabi niya nga sa 1 Samuel 15:23 that rebellion is witchcraft. Hindi siya, akala mo yung pangkukulam, yung mga witchcraft, yung tarot cards, mga pero yung pagiging hindi ka masunurin sa Panginoon, yung ilang beses ka nang dinisiplina ng Panginoon, wala ka pa rin pake, witchcraft na yun. So, dumating na tayo sa point na yung pagre-rebelde natin is hindi na tungkol lamang sa pakiramdam natin, emosyon natin. Ito talaga yung mga taong kinokontrol na talaga ng kayang gawin ng kaaway sa kanila. Amen. Kaya nga, nasa puso talaga ni Doug Hayward Mills na bilang pastor doon sa kanyang bansa is ang dami niyang nakitang ganitong mga ugali. At maraming nasirang churches dahil sa mga loyal. Sa mga disloyal person. Sa mga disloyal person. At that's why we are sharing it right now today so that our church mates and also sa mga leaders na nakikinig na we should be aware sa mga red flags. Yes. Ito yung mga red flags na meron sa church. So this is very important once again since being able to learn, being able to know na you are in this stage is maaagapan pa. Yun. Hindi mo na kailangan mapunta dun sa stage 8 where you will be executed. Oo. Where magre-rebelde ka. Hindi ka na makakapunta dun sa mga stage na yun. Pwede mapunta ka dun, offended ka lang. Kasi ma-offend ka eh. Pero hindi mo kailanman nahayaan yung sarili mo na magiging passive ka. Kasi Amen. kailanman hindi mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo sa church para sa church, kundi para sa Panginoon. Amen. So, it's all about, sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first thy kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sabihin, it's not about just seeking the kingdom, but seeking the king of the kingdom. Yung hari ng kingdom na yon. So, hindi mo lang ginagawa yung mga bagay na to para sa ministry, para sa mga, sa pastor, para sa leader. This is not about them. Actually, this is for them, but this is not about them. Lagi mo tatandaan, yung bagay na ginagawa natin sa church is for you, but not about you. Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo. Di ba? Sasabi, ang nasa puso natin kasi, na-hurt tayo sa church, nangyari ganyan-ganyan. Kasi, feeling natin, uy, ganyan, nagsalita siya, tungkol na naman sa akin. Uy, naman, pinapatamaan na naman ako ni pastor. Pero if you are in the right posture of heart, if your heart is in the right place, in the right posture, kung nasaan, very humble, at alam mong naririnig mo yung boses ng Panginoon. Whenever there is a preacher, there is a word, ang lagi mo sinasabi, Lord, patamaan mo ako. Diba? Imbis na yung puso mo dati, yung disloyal ka dati, iniisip mo,
Iniisip mo palagi, di ba naman yan, ako na naman pinapatamaan. Pero kung nasa tamang puso ka, nasa tamang pag-iisip ka, perspective, naka-renew na yung utak mo, ang isip mo na is, tuwing may nagsasalita, Lord, patamaan mo ako. Lord, i-rebuke mo ako. Lord, itama mo ako. Turuan mo ako. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi sa lahat ng oras tama ka. Amen. Na hindi sa lahat ng oras tungkol sa'yo. Hindi sa lahat ng oras, laging ikaw na lang. So, doon tayo papasok, mga kapatid, sa bagay na you have to focus your eyes on Jesus. Yeah, that's why I really wanna talk about this. Kasi, hindi lang dapat yung kaaway yung mag-atake sa atin. Atakitin natin yung kaaway na ngayon, dahil napag-usapan na natin to, magiging aware na lahat. Amen. At magiging loyal na sila sa Panginoon. At isa nga sabi nga kagabi, di ba nga, ni Pastor Keanu na, isa sa mga rason kung bakit tayo nagiging disloyal is proud. Because The pride. of pride. Di ba, yung pride, tsaka yung wala na yung first love mo sa Panginoon. Oo, tama. Tama, sinabi ko kagabi na isang bagay lang kung bakit nagiging disloyal yung mga tao dahil sa kanilang mga yabang. Dahil sa ating mga yabang. And kasi, at lagi natin tatandaan, God opposes the proud. Amen. God opposes the proud. Yung yabang mo na pagiging independent mo, yung yabang mo na very, offensive ka masyado. Very, yung yabang mo na nagiging passive ka na, inisip na hindi nila kaya nang wala ka. Yung yabang mo na magre-recruit ka ng tao, yung yabang na yan, lahat ng yan nanggagaling sa yabang ng puso natin. But God opposes the proud. God will never tolerate yung proud na tao. Kasi sabi niya, gusto ng Panginoon, maging humble tayo eh. Magpakumbaba ka at iaangat ka ng Panginoon. Amen. Kahit anong mangyaring bagay sa buhay natin, lagi natin tatandaan. Sabi niya nga huwag mong titignan yung kapwa mo na mas magaling ka. Sabi niya ni Jesus, huwag mong titignan yung kapwa mo na mas magaling ka sa kapwa mo. Dapat lagi mong iniisip na mas magaling siya sa'yo. O di kaya, lagi mong iniisip na meron ka pang, yung baso mo is meron pang paglalagyan. Kasi kung punong-puno ka na eh. Mapupuno na rin ako sa'yo eh. Diba? Kung puno-puno. Pero kung lagi kang may space for improvement, may space for being teachable, Amen. para maging humble, may space pa ang Panginoon para ilagay yung knowledge and wisdom na galing sa Panginoon. Amen. And also, kaya tayo nagiging ganun kapatid is because we are losing our first love with God. Kaya tayo nagiging disloyal. Sabi niya sa Revelations chapter 2, if I'm not mistaken, or 4, sabi niya, nakita ko yung pagpapagal mo, nakita ko yung nilabanan mo yung mga taong wicked teachers, mga false prophets, false teachers, nilabanan mo. Yung pagpapagod mo sa church, sabi sa Revelation, nakita ko yung mga bagay na yan, yung mga bagay na ginawa mo para sa akin. Pero isa lang ang bagay na hindi ko na nakita sa'yo, nawala na yung una mo pag-ibig. Nawala na yung una natin pag-ibig sa Panginoon. Yung dati, sobrang init natin sa Panginoon, naging malamig na. Kung hindi, mula sa yung stage yun, diba? From mainit, naging lukewarm, naging passive, hanggang sa naging malamig na. Diba? Nawala na yung dati mo pag-ibig. Dati, ikaw na una sa church. Tapos nangyari, ikaw na yung naging late. Dati, ikaw yung naglilinis sa church. Ngayon, nagre-reklamo ka na kasi wala na naglilinis sa church. Dati, ikaw yung mga bagay na ikaw gumagawa na nag-initiate ng mga bagay para maging maayos yung simbahan. Ngayon, ikaw yung nag-i-initiate para masira yung simbahan. Aray ko po. Yung napakasakit. Kaya kapatid, if you see yourself, look to the mirror, check yourselves palagi. Repent. Lagi nating tatandaan. Even dumating ka man sa point na andun ka na sa deceive ka na, lagi mo tatandaan, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Mas malaki ang pag-ibig ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin is matakot ka sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And kung meron kang wisdom, hindi ka madideceive.
Amen. 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 So ask God ng wisdom talaga and repent. If ever nakita mo yung signs na yun sa'yo, habang maaga pa, Agapan mo na. Bakasan Agapan mo na. At kung ever na you are getting lukewarm, I really want to inspire everyone na doon ka manatili ka. Para yung fire, nananatili ka dun sa fire ng Panginoon. Manatili kang mag-church, manatili kang magbasa ng Bible, mag-pray, at yung fire is magpapatuloy na magpapatuloy. And it's not about the feelings eh. It's not about what you feel. Kahit hindi mo feel, kahit na wala kang makitang resulta, just keep on going. That's why we have Amen. to work with faith na walk with faith talaga. So, yun lang. Yun lang yung topic natin ngayong. Nag-enjoy ba kayo dyan? So sa lahat ng nakaabot dito, no? Sa lahat ng nakaabot dito sa video na to, hanggang dulo, nanood hanggang dulo. Yay! I want you to share this video and comment I am loyal. Makikita natin kung sino talaga yung mga... Sige. Kung sino nag-comment ng I am loyal, ayun talaga yung mga loyal person. Yeah. Yung mga nakikinig hanggang dulo. Kasi kung sino mananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ayan, salamat Ate Kate sa napakagandang oras, napakagandang panahon, very well spent, Amen. very well topic, napakaganda, napaka on time, and kailangan natin maging aware talaga sa lahat ng Yes. pagkakataon. At higit sa lahat, itoon ang ating paningin kay Jesucristo lamang. Amen. Amen. So- Jesus Christ is my Lord and Savior. He is my peace, my rock, and my salvation. Pastor, can we pray for the people who are experiencing this or mga leader na nakakakita ng mga disloyal people around their, or if ever wala pa, let's pray for them as well para maging guided tayo by the Lord. Ayan, so sa ating pagtatapos, lahat tayo manalangin. Nakapag-comment ka ng I am loyal, sige tayo manalangin. Lord, Panginoong Diyos na mga Panginoon sa lahat, tunay kang dakila, Panginoon, at walang papatay sa iyo. Yes, Tunay kang Diyos na buhay, Panginoon, at meron kang tenga na nakakarinig, meron kang mata na nakakita, at meron kang bibig na nakakapag-usap, Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito na hinayaan mo kaming mag-usap, nagkaroon ng pagkakataon para pag-usapan yung mga bagay na importante tungkol sa iyo. Lord God, we pray, O God, for your guidance upon us, O God, on whatever we do, Panginoon, ano man yung mga bagay na ginagawa namin, nasa anumang ministry kami, nasa member man kami, or what. Lord, ikaw na, Panginoon, ang mag-guard sa aming puso, Panginoon. Lord, we are nothing without you, Lord. Hindi namin kaya kung wala ka, Panginoon. Kaya, Lord God, I pray, O God, that whoever person, Panginoon, na nasa stage man na to, Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakataon. We know that your mercy is new every morning. We know that you are a God of love, Panginoon. Kaya anumang bagay na naranasan namin, dumating man kami dito sa pagkakataong ito, patawarin mo kami, Panginoon. At nagpingin kami ng patawad ng aming buong puso, Yes, Panginoon. Lord. Baguhin mo kami, Panginoon, gaya ng pagbabago mo, Panginoon, sa amin lahat. Lord, we know that there is nothing impossible with you. And I pray, O God, also to church leaders, Panginoon, na ingatan mo sila, gabayan mo ang kanilang mga puso, patibayin mo ito, Panginoon, ganun din ang kanilang mga isip, Panginoon, at ikaw lamang ang maging tanging sandigan at sandalan ng mga taong ito. Lord, bless us, O God, for us to be a blessing and strengthen us for us to be a strength to others, O God. Ikaw lang po ang aming sasambahin at pupurihin namin. Pagpalain mo si Ate Kate na nagbigay ng topic, pagpalain mo ang nakikinig ngayong topic na ito, Panginoon. Ikaw lang po ang aming sasambahin at pupurihin. Lord, give us a loyal heart, a heart of worship, a heart that will submit to you, Panginoon. Ikaw lang po ang aming sasambahin at pupurihin namin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you. God bless.